Magandang araw Pilipinas, narito ang mga headlines ngayon. Mula sa Filipino Star ngayon, Pinas nalagpasan na ang China sa COVID-19 cases. Nalagpasan na ng Pilipinas ang bilang ng positibong kaso ng COVID-19 ng China kung saan nagmula ang virus. Hindi tayo kailangang magpanik kapag nakakarinig tayo ng malalaking numero, pahayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Sinabi ni Vergeire na ayos lang magkaroon ng paghahalintulad dahil sa gumagawa ng benchmarking, ngunit mahirap umanong pagkumparahin ang Pilipinas at China dahil sa iba't ibang kondisyon. Ang sa China naman ay iba yung sa kanilang datos, iba yung settings nila. Yung sa atin nakakakita tayo ngayon ng pagtaas in specific areas of the country katulad ng National Capital Region ayon kay Vergeire. Iginiit ni Vergeire na magkaiba ang settings ng dalawang bansa at magkaiba rin ang sistema sa kalusugan. Noong Miyerkules, umakyat na sa 85,486 ang naitatalang kaso sa Pilipinas habang ang China ay mayroong 84,060. Muling itinuro ni Vergeire ang mga dahilan ng pagtaas ng kaso sa bansa tulad ng pagpapaluwag sa mga lockdown measures, hindi pagsunod ng publiko sa health standards at pagbabalik ng mga stranded na tao sa kani-kanilang mga bayan. Ngunit idiniin ng opisyal ang mababang datos ng bilang ng nasasawi sa Pilipinas na mas mababa pa sa 3% ng kaso ng COVID-19. Sinuportahan din ng kagawaran ang localized lockdown kung saan hindi kailangan na buong lungsod ang isasarado upang patuloy na mabuhay ang ekonomiya. Sinabi ni Vergeire na naging epektibo naman ito sa ibang mga bansa. Mula naman sa Bulgar Online, 5 malaking quarantine facility sa Luzon nasa danger zone na ayon sa DOH. Inanunsyo ng Department of Health ngayong Miyerkules, July 29, na nakakaalarma na ang 5 malalaking quarantine facility sa Luzon dahil nasa danger zone na umano ang level nito pagdating sa dedicated beds. Sa isang media briefing, sinabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire na ang 5 ito ay ang Ultra Stadium sa Pasig City, Quezon Institute sa Quezon City, Rizal Memorial Coliseum sa Manila, Philippine Arena sa Bulacan at ASEAN Convention Center sa Pampanga. Sa klasipikasyong danger zone, sinasabing nasa 70 to 100% na ang rate ng gumagamit ng facility para sa COVID-19 patients. Sa buong bansa, ibinahagi ng ahensya na noong July 28, halos 50% na ang bed occupancy. Ito ang dahilan kung bakit nasa warning zone na ang bansa. Mula naman sa Remate Online, negosyanteng ginang patay sa tandem. Isang 56 anyos na ginang ang namatay makaraang pagbabarilin ng riding in tandem sa Barangay Marahan 1, Alfonso, Cavite kaninang umaga. Base sa report ng Alfonso Police, kinilala ang biktima na si Nang Lai Lee, residente ng Barangay Poblasyon, Amadeo, Cavite at may-ari ng Golden Warriors Trading Construction Supply. Nakatakas ang mga sospek. Sakay ng isang itim na motorsiklo na Rakal, may plakang 5721UO. Ayon sa investigasyon ni PSSG Boyet Soriano, may hawak ng kaso, dakong 7:30 ng umaga kanina ng pagbabarilin ng mga sospek ang sasakyan ng biktima na Honda CR-V DAC 6137 habang nakatigil sa isang hardware. Sinasabing galing ang biktima sa bayan ng Amadeo. Isang saksi ang nag-report sa pulisya ng nangyaring krimen at siya rin ang nagdala sa biktima sa De La Salle Hospital. Sinikap isalba ang biktima ng mga doktor, ngunit binawian din ng buhay sanhi ng mga tama ng bala ng baril sa katawan. Umiska po ang mga salarin patungo sa direksyon ng General Emilio Aguinaldo, Cavite at inabandona ang ginamit na motorsiklo 1 kilometro ang layo sa pinangyarihan ng krimen. Nakakuha ang soko ng 5 basyo ng hindi pa malamang kalibre ng baril. Patuloy ang follow-up operation ng Alfonso PNP sa agarang pagkakakilanlan ng mga salarin at inaalam pa rin ang motibo sa pagpatay. Mula naman sa UNTV Radio,
Radyo La Verdad Online. Mga malalaking pagbabago sa pagtugon sa COVID-19 iaanunsyo ng Duterte administration. Inaasahang magsagawa ng pagpupulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa Interagency Task Force kontra COVID o Coronavirus Disease o IATF. Ayon sa Malacanang, higit sa iaanunsyong quarantine classifications, simula sa buwan ng Agosto, mas dapat abangan ang gagawing malalaking pagbabago sa pagtugon ng pamahalaan kontra coronavirus disease. Ayon sa Presidential Spokesperson Harry Roque, asahan ng malalaking pagbabago sa pagresponde ng pamahalaan sa pandemya sa pinaigting na expanded targeted testing, tracing, treatment at isolation. Ikinalungkot naman ng Palasyo ang katuparan ng forecast ng University of the Philippines experts na bilang ng COVID-19 cases ngayong buwan ng Hulyo. Batay sa kanilang prediction, aabot sa 85,000 ang kaso ng coronavirus sa bansa na may 2,000 mortalities sa pagtatapos ng buwan. Iginiit naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na dapat laging i-aim ng bansa na huwag maabot ang forecast ng UP experts. Samantala, maaari nang magkaroon ng limited operations o 30% operation capacity ang iba pang establishmento sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ simula August 1 batay sa Interagency Task Resolution number 59. Kabilang dito ang testing at tutorial centers, review centers, gyms, fitness centers at sports facilities, internet cafes, personal grooming establishments at aesthetic services, pet grooming at drive-in cinemas. Nilinaw naman ng Department of Trade and Industry na di kabilang dito ang mga gym na may contact sports gaya ng karate at boxing. Sa modified general quarantine areas naman, mas marami pang business activities ang pinahintulutan. Binubuo na ng DTI sa tulong ng Department of Health ang mandatory health protocols para sa bawat business activity.